kung saan kahapon po nagdesisyon kagad tayo para ika ngay maampat kaagad ang dugo, ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa PRO, kinakailangan po isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Ted, Ma'am DJ Chacha, mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Nako, ito na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan? Nag-umpisa na ho yung ating mga nanonostra sa mga nakalipas na panahon. Hindi lang ho yung mga tao dyan sa House of Representatives ang tumatrabaho sa mga vlogger ngayong mga panahon na to, sa mga kababayan nating naglalabas ng saloobin dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ito ho ang napakatinding balita. Kakapasok lang ho nitong mga kababayan. CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the DOJ, the complaints team. From Enrique, anti-government statement. Anong anti-government statement? Ano ba yan? Paano mo nasabi, Torre, anti-government? Kung walang hupay ba ang pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi ba pwedeng magsalita ang mga ordinaryong Pilipino? Pagkaliwat ka ng panluloko na ang ginagawa ng administrasyon, hindi kami pwedeng magsalita. Ang gagawin nyo, magpa-file nyo kami ng inciting to sedition. Kasi base ho sa ating mga nakikita ngayong mga panahon na to, kasi kung di ho natin aalmahan itong mga ganitong klaseng galaw ng administrasyon, talaga naman hong magdedire-diretso yan. Isa-isahin ho nila ang mga vlogger, gagawan ho nila ng issue yung mga kasama natin dito para mapatahimik lang. At inumpisan na nga ho nila dito kay Captain Dado Enrique. Tayo ho, hindi naman ho natin sinasabi na hindi tama yung ginawa na yan nitong si Nicolas Torre. Pero alam naman ho natin na kargado yan. Hindi naman ho natin kinokontra yan. Karapatan ho nila yan kung sa tingin nila na merong nilabag itong si Cap Dado Enrique. Pero sana naman, bago ho kayo mag-file ng mga ganyang klaseng asunto sa mga nagsasalita ngayon sa ating bansa, tignan nyo ho muna ang kalagayan ng ating lipunan. Abutin nyo ho muna yung mga nagsasalita na to, bakit nila nasasabi yung mga ganyang klaseng statement sa social media. Wag ho yung pagka nakante itong si Marcos Jr., ang panakot nila, inciting to sedition kayo. Pagka sinabi ho ba namin na dapat ayusin na ng pamahalaan dahil baka sa susunod na mga panahon mag-aklas ang sambayan ng Pilipino. Baka pagka napuno na ang salop baka baklasin niyang si Marcos Jr. Mga lagi hong ganun na mga statement na naririnig natin dito kay Cap Dado. Hindi ho natin siya kinakampiyan. Ang sinasabi ho natin dito, kesa sampahan nyo ng kung ano-ano mga vlogger, subukan nyo hong alamin yung pinanggagalingan ng kanilang mga ilinalabas na statements sa social media. Pero bago yan mga kababayan, bago hong mapasarap ang ating kwentuhan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Ang pinakamatindi ho mga kababayan nito, net satisfaction rating of top 5 government officials. Ito ho mga kababayan, noong September 2024, from 32 plus 32, naging plus 19 na lang. Aba, ang ganda nito Sa tingin ko, bago matapos tong taon na to, ang satisfaction rating nitong si Marcos Jr. magiging 5 na lang yan. Itong kay VP Sara, bahagyang bumaba. Pero ang pinakamatindi ho talaga, itong kay Marcos Jr., ang matindi alam nyo kanino? Kay Tambaluslos. Aba, itong social weather station, I like your style Gusto ko yung style nyo na yan. Yan ang tunay na refleksyon ng saloobin ng sambayan ng Pilipino. From plus 20, itong si Tambaluslos, plus 9 na lang ho ngayon. Wala ho. Tinalo pa ho siya nitong si Alexander Gismundo, ang ating Chief Justice. At ito naman si Escudero, siyempre, wala nang ginawa yan kung hindi magpaayos ng kilay. Kaya talagang medyo may dating siya. Kumbaga nakikita nila, ito ba yung ito ba si Cheese? Maganda kilay nito. Okay yan. Satisfaction rating, good sa akin yan.
Kasama niya lagi si Hart. Approve sa atin yan. Walang problema yan. Kaya wala naman ho, irrelevant naman ho yan. Hindi naman relevant yung si Chis Escudero. Kaya kahit gawin pa nilang 10,000 yung satisfaction rating niya na yan, wala naman yung kwenta yan mga kababayan. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung mga nag-e-epal. Yang si Chis, di naman nag-e-epal eh. Wala namang galaw eh. Kaya yung kanyang satisfaction rating, hindi rin gumagalaw. Kasi walang napag-uusapan na maiinit na issue na ginagawa niya sa ating bansa. Kaya kumbaga nandyan lang siya, Senate President siya, dyan ka lang, wala ka namang ginagawa, wala kang kinakante. Kaya walang gumagalaw sa mga sa mga satisfaction, trust, approval. Wala akong gagalaw kasi wala naman siyang ginagawa. Yung tatlo lang talaga, si Tambaluslos, nag-e-epal, si Marcos Jr., puro kabangagan, at itong binibiraho nila, itong si Vice President Sara Duterte, kaisa-isang nagtatrabaho ngayon sa ating bansa. Eto mga kababayan, umpisa na ho natin. Hindi pa ba tayo nag-umpisa? Kala ko kanina pa tayo nagsasalita, hindi pa pala tayo nag-umpisa. Palakpakan muna, anak ng toko. Ito, isang like at isang subscribe, huwag niyo kong kalimutan PH Update. Eto na, ito, ano ba tong balita na to? VP Sara Duterte, seryosong pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 presidential. Naku, meron ng kinakabahan, meron na hong kinakabahan. Palakpakan ho muna natin. Yang si Vice President Sara Duterte, dito sa balita na to, seryosong pinag-iisipan. Kaya para dito kay Tambaluslos, sa tingin ko kaya yung eye bags niya hanggang sa ilong na niya dahil dito sa statement na to ni VP, na talagang yari sa akin yung mga yan pagka naupo ako sa Malacanang. Ako talaga, seryoso hindi tayo dito mapaghigante. Wala ho sa bokabularyo natin yan. Kahit sa totoong buhay, di ho tayo mapaghigante sa mga merong nagawa sa. Di ho tayo mapaghigante. Isa ho yun sa pinaka magandang katangian natin. Yan. Hindi ho tayo mapaghigante. At ang mga Duterte, hindi rin ho mapaghigante. Pero, sa ginawa nila na yan, kay Vice President Sara Duterte, pag naupo ka sa Malacanang, VP, una nating pag-usapan kung nawaldas nga ba sa tama ang mga ipinamimigay nila na ayuda na yan. Nakaabot nga ba sa mga benepisyaryo? Yun muna ang pagtuunan natin ng pansin. Bago pa man, yun muna. At siyempre, yung mga advokasya ng mga natin, ng mga sinusuportahan nating kandidato. Oversight function. Naku, etong si Pastor Apollo Kibuloy, naku, yung injustice na nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang aayusin niya ni Pastor Apollo Kibuloy. Yang si Atty. Vic Rodriguez, yari kayo, yung mga nangungurakot, ang threshold from 550 million, magiging 5 million na lang. Plunder na yan. Bitay na kayo dyan. Eto ho. Ito muna tayo. Eto, geng. Nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na posible siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Para sa isang kaalyado ng mga Duterte, patunay ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa dami ng mga sumusuporta kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Yan na naman yan ang ayoko Sa totoo lang, sinabi na nga ng mga INC na hindi politika yon. Panawagan sa kapayapaan at pagkakaisa. Wala naman sila doon, di naman sila nagsisigaw-sigaw na Duterte, wala namang gano'n, wala namang Sara, wala namang gano'n ngayon, binabahiran nyo, gusto nyong siraan yung gawa ng naging rally ng INC, wala naman silang pinakita suporta sa mga Duterte. Tumugon lang sila sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalauna na magbebenepisyo itong si BP. Pero totoo naman, wala naman ho tayong mapapala sa impeachment. Ito talagang na to. Oo, kayo talaga dyan sa mainstream media. Wala naman sinabing ganun yung INC. Kayo talaga. Naku. Ba't merong doon? Merong mayonnaise. Mamaya na yung mayonnaise. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan habang nasa isang meet and greet sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Walang direktang binanggit ang bise kung para ba sa pagkapangulo ang tatakbuhan niya. Pero matunog ang pangalan ni VP Sara para sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Dagdag pa ng bise, hindi na dapat magpatuloy ang paurong daw na nangyayari sa bansa ngayon
kahapon. Marami raw ang dapat ayusin sa polisiya ng gobyerno, pero kaya raw itong magawa basta magkakaisa ang publiko. Matatanda ang dati ng sinabi ni VP Sara na sa 2026 siya magdedesisyon kung tatakbo ba siyang presidente o hindi. Para naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, siguradong Namit din ho natin yung si Atty. Panelo, napaka-cool lang niya eh. Relax lang. Pakukok lang siya din eh. Painom-inom lang siya po. maraming susuporta sa bise kung ituloy niya ang pagtakbo. Patunay raw dyan ang dami ng tao na nagpunta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Yung star power ni Inday Sara, hindi nawawala, hindi kumukupas. Unang-una, kung siya'y tumakbo nun, siya na ang presidente ngayon. Sabi naman ng Department of Justice, hindi makakaapekto ang peace rally ng INC sa investigasyon na ginagawa ng NBI laban kay VP Sara. Iniimbestigahan ng bise dahil sa pagbabanta niya noon sa buhay ng Pangulo at ng Talagang yung nation programming, itong na to, itong mga mainstream media na to. Walang ginawang pagbabanta itong si Vice President Sara Duterte. Di yun na ho natin alam. Paulit-ulit na lang ho tayo. Kahit paulit-ulit natin panoorin yung video ni BP na kung sakaling may mangyari sa akin, wala naman nangyayari sa kanya eh. So, walang banta. Pagka naman nagurgur si BP Sara, doon kayo matakot. Paano nyo pa siya sisingilin kung nagurgur na siya? Ang hihina kasi ng mga nitong mga to, ng mga sentido ko mo. Ginurgur si BP, magugurgur kayo. Tutumba kayo sigurado. Diba? Dahil base doon sa video ni BP, nagurgur si BP, magugurgur kayo. Sinong hahabulin nyo si BP? Wala na, nagurgur na nga eh. Anak ng toko. Kung ayaw nyong walang mangyari sa inyo, pangangalagaan nyo si Vice President. Maglagay kayo ng sandamukal na security sa kanya. Ganun lang ho kasimple yun. First Lady, pati kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, malapit nang isumite ng NBI ang kanilang report sa investigasyong ito. We just have to look at the law as something that Si Secretary Boying Remulla, padapit hapon na pero wala pa ho tayong nakitang pagbabago sa mga galaw nitong mama na to. Sir, yung buhay nyo ho, ginugol nyo na lang ho sa politika. For once, gawin nyo naman ho ang tama para sa ating bansa. No, pagiging Justice Secretary, napabilib nyo ako. Talagang kaya nyong baloktutin, kaya nyong iliko lahat ng pwedeng iliko para ayon doon sa gusto nyong mangyari ang batas. Bumilib ako doon. Pero mali, yun ang problema doon. Pero mali, nangyari kay Pastor Kibuloy, ang nangyari kay General Bantag, ang nangyari kay Tebes. Diba? Pero mali. Kaya tayo para sa atin, mali yung nangyayari. Pero yung political will nyo, talagang matindi. Yun ang Pero dapat sana gamitin nyo yung political will nyo na yan sa tama. Yung inyong motibasyon para habulin yung mga smuggler, yung mga loko-loko, yung mga droga, yun, gawin nyo. Hindi yung, number 52 si Pastor Kibuloy, 55 naman tong si Atty. Rodriguez Pal. equalizes everything between all of us. That's why we cannot give special favors to people because of standing. Bukod sa posibleng kaharaping kaso sa DOJ, may 3 impeachment complaint pa laban kay VP Sara na nakabinbin sa Kamara. Nagbabalita mula mga kasama. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Ma'am DJ Chacha at dito kay Manong Ted Filon, no? Kayo ho, anong masasabi nyo doon sa naging statement na yun itong si Secretary Boying Remulla? Alam naman ho nila na walang pagbabanta. Ano na nga yun yung kaso nitong si Pastor Kibuloy tayo ho dalangin ho natin, napasakto pa 52 sa balota Pastor Apollo Kibuloy. Makapag-bail ang si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang gusto nating mangyari. Para hindi para makapangampanya, para kahit papaano maibsan yung injustice
na naranasan niya dito sa administrasyon na to. Yung makapangampanya siya, edi plus bonus na lang yun. Pero maliho eh. Maliho yung mga nararanasan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayong mga panahon na to. Kaya kung tayo tatanungin, dapat po talaga katigan ng korte yung motion nila na makapag-file siya ng bail. Ito ho, dito ho tayo kay Manong Ted Pailon. Kaugnay ho dito kay dito kay George Garcia. Ito, pakinggan ho natin 'to mga kababayan. Ito ho, kay George Garcia tayo, game. Sige, ito ho ngayon, mga kapatid, unahin lang po natin to si Chairman George Garcia po ng COMELEC sa napaka-importanting issue ng pambayan dahil ito po, may pakialam tayo because halalan po ito at may karampatan pong gastos din ito. At tayo po ang gumagasta dito, ha. Chairman George, good morning po at pasensya na po sa amin pong istorbo sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Okay, ano po ang implikasyon nito ng ipinalabas pong desisyon ng Supreme Court para po pigilan kayo na idiskwalipika ang ilang pong kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda sa halalan? Please go ahead. Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, 5 po yung na-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema. Although hindi pa po namin officially received pero announced na po, 4 ay local at 1 po ang national. Sa local po, Sir Ted, wala pa naman po kaming problema kung tutuusin doon sapagkat, Sir Ted, hindi pa naman kami nag-i-imprenta doon sa mga lugar kung saan naandun yung mga local candidates. Dito po sa... Teka lang. Bakit wala sa balota itong si Ma'am Nene Bacale? Ilalagay ko rin ang pagmumukha nitong si Ma'am Nene dito, ha? Para, tama. Buti na lang, ha? Kaso wala ho siyang numero eh. Okay lang yun. Ano yun lang, basta kampanya ho natin, ha? Kasi kalaban ho siya ni Tamba. Bukas, sa mga susunod na video natin, ilalagay na ho natin ang pagmumukha ni Ma'am Nene Bacale diyan sa ating mga kandidato sa Gedli. Okay? Okay ho ba yun mga kababayan? Naku, yari itong si Tamba dito. Ha? Talagang iiyak ka dito, Tamba. National, medyo ito po yung nagkaroon tayo ng problema sapagkat nakapag-imprenta na po tayo ng mahigit 6 na milyon na mga balota at kung saan kahapon po nagdesisyon kagad tayo para ikangay maampat kaagad ang dugo ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa PRO, kinakailangan po isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Babaguhin po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi yung pong election management system. Problema kasi, disqualify kayo ng disqualify. Porket kalaban ng inyong mga padrino, pinagtatanggal nyo sa anak ng tokwa. George. Ayusin nyo. Ha? Bistado ng mga kabalbalan nyo dyan sa COMELEC. Ngayon pa lang, di pa nag-uumpisa ang laban. Ang dadaya na, ha? Nakakaamoy na kami ng dayaan sa eleksyon, ha? Hindi na namin nakikita ang pagiging parehas ng COMELEC. Tema po kasi yun eh. Babaguhin ng database, pagkakaroon ng bagong serialization, and therefore, may mga proseso pa po kaming i-undergo kasama yung trusted build bago po namin muling pasimulan yung pag-iimprenta ng balota. Okay, sige po. So, yung po kasing, 'di ba, para may 'di ba may ano 'yan, may sa amin may hulma 'yan, yung printing ng balota, no? So, magkakaroon po ng pagbabago dito pati ho doon sa mga numero maaapektuhan ngayon, 'di ba? Kasi po itong payagan na po tumakbong senador, may corresponding siya numero, etc. Plus pati po doon sa mga local na nakahanda na for printing, ganun din po mangyayari, Chairman. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Babaguhin po natin yung mga bilang, yung mga numero dyan po sa ballot phases po natin. In fact po, Sir Ted, pagka po national, lahat ng ballot phases ng buong Pilipinas, kasama rin po yung mga ballot phases abroad, ay kinakailangan natin baguhin upang maitama yung pangalan ng national candidate po na yan. Opo. And then kasi nga po kahit po ito ay ano po lamang restraining order, hindi pa din to final sa usapin talaga ng disqualification. So meaning maaaring tumakbo but at the end of the day baka din po magkaroon dito ng resolution eventually nga with finality kung disqualified pa talaga ang kandidato o hindi. Tama? No. Pwede po mangyari yan, Sir Ted. Yes. Pero siyempre po, ang isang PRO, Sir Ted, Ma'am DJ, ay immediately
executory. Yes, sir. Yes, sir. Kailangan mag-comply kaagad ang COMELEC na subject sa MR. Okay, sige po. Chairman, hindi ho siguro ako makapagtatanong ngayon agad-agad kung magkano ang nasayang na pera dito? Nako po. Sir Ted, i-estimate po natin 22 pesos ang isang balota, mahigit pong 6 na milyon. Yung pong mga... Teka lang, huwag ka muna sumagot. Meron akong calculator dito. 22 pesos sa isa tapos 6 million. Naku. balota ng imprenta natin. Pagkatapos 10% Sir Ted, yung pong mga ginamit ng mga ink, mga papel, at napakadami po naming tao ang na-involved sa verification ng mga balota po. Individually po kasi dine-verify ang mga balota, tama ba yung size, tama ba yung kulay, tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay dyan. Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung ating pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo, doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po, doon pa lang po yan sa mga balota, hindi pa kasama yung labor, etc. Chairman, kailan po kayo nagdesisyon sa diskwalifikasyon nito pong particular po itong sa pagkasenador? Kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang ho natin malaman po, with all due respect sa ating mga maestrado, kung gaano nga dapat ka-importante mas mabilis sana ang desisyon? Kung napansin niyo po, Sir Ted, kahit nung ako'y nakakapanayam niyo, sabi ko po as early as before the first week of December, tapos na po kami sa mga national candidates sa pagkandidato sa senador. Ibig sabihin, yung 117 ay diniklara po namin nuisance up to the end-bank level. In fact, akin po sinasabi no, na ito ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon na wala po kaming wala kaming nuisance petition na nakapending sa COMELEC national man at local. Yung pong mga local naman, mga first week ng December ay atin na pong nadesisyonan kaagad lahat yan up to the end-bank level upang hindi makasama yung pangalan ng mga panggulo o panglito lamang at walang real intention to run for public office. Opo. So, meron ba kayong naaalala, tandaan niyo ho ba kung kailan po ito idinulog sa Supreme Court? Because I'm sure binigyan ho kayo dito ng notice para po magbigay ng inyo pong reaksyon kung sakali man. Siyempre po, Sir Ted, yung pong lahat ng mga yan ay nakapag-file kaagad, dapat mag-file kaagad pagkatapos namin ma-issue at least 5 days after the promulgation ng decision sapagkat kinakailangan nga nila makakuha ng PRO. At the same time, Sir Ted, wala pa po kaming notice, hindi po kami nabigyan. Ito po lang kung sakasakali ang first time kapag po lumabas yung PRO na makakatanggap po kami ng order na magkomento o ano man po yung iuutos sa atin ng Korte Suprema. Okay, sige po. So kailan po kayo naglabas po ng inyo pong resolution and bank sa diskwalifikasyon po nitong kandidato sa pagkasenador? Mga ano pa po yun, November, 3rd week po ng November, Sir Ted, ilabas na po natin yan. Sapagkat pagkatapos po namin ng lahat ng national candidates, sumunod naman po yung mga local candidates. Sige po. Okay, sige. So, ito hong kay Ginoong Teodoro ng Marikina, hindi ho kasama dito sa desisyon, ano po? Wala pa po diyang desisyon, wala pong desisyon pa ang Commission and Bank doon sa kaso ng Teodoro sapagkat ito'y assign pa lamang sa ponente ng kaso. Okay, sige po. So, Chairman George, delay po sa halalan. Ito ba'y may malaking epekto? Magkakaroon ba tayo dito ng problema po sa printing of ballots at ilang po paghahanda? Sadya po talaga may delay, Sir Ted, ang mangyayari sa atin dito sapagkat mag-a-adjust po talaga tayo. At hindi ko pa po masasabi sa inyo ngayon, with all honesty, kung kailan tayo makakapag-resume dahil nga po may mga gagawin pa kami na pagbabago sa mga election management system, sa mismong serialization, etc. And therefore, talaga po may delay tayo pero ginagaran po natin sa sambayan ng Pilipino, huwag po kayong mag-alala. COMELEC is in control of the situation at matutuloy po ang halala natin surely sa Mayo 12. Ay, oo naman po. Whether you're Dapat na ho talagang matuloy yan kung pwede kang bukas na yun ikasa na natin bukas so sobrang dami ng kapalpakan paghihirap at ang ating mga kababayan na umaasa dito sa election na to kahit papaano maampat ang mga nangyayari ngayong
paghihirap ng ating mga kababayan dito sa election na to para makapaghalal tayo dahil sa paghahalal natin ng mga bagong pagmumuka kagaya nitong si Attorney J.B. Hinlo at nitong si Senator Bato de la Rosa, kung pwedeng mamaya na yan, gawin na natin mamaya. Kaso hindi nga lang pwede. Kaya hintay-hintay pa rin ho tayo, ha? Hintay-hintay lang ho tayo. Ha? Ano lang ho tayo dyan. Basta yung mga bagong mukha dyan, sigurado may mga prinsipyo. 57 sa balota. Philip Salvador. Pastor Apollo Kibuloy. 52 sa balota. Huwag niyo hong kalimutan mga kababayan. At etong si Attorney Vic Rodriguez. Yung kasi sa mga nagtataka kung bakit laging pagkatapos ni Pastor Kibuloy, itong si Attorney Vic Rodriguez, yung PDP, pagkatapos ho kasi ng PDP, biglang papasok yung mga independent candidate. Itong si adopted yan eh. Kumbaga guest candidate ika nga yang si Kong Marcoleta. The rest is na PDP na yung mga yan. Pero pagkatapos nila, doon papasok yung ating mga independent candidate. Nawala lang ho dyan si Gob Chavit. Pero ilalagay ho natin dyan si Ma'am Nene Bacale. Dahil kalaban ho yan ni Tamba. Kung ika nga, panglaban ho natin kay Tamba yun eh. Sino ba ang nakikita nating pinanggagalingan ng lahat ng kapalpakan at kabalbalan ngayon sa bansa na to? Di ba? Si Tambaluslos. Kaya kailangan ho natin lagay dyan yung kanyang kalaban na tinanggal sa balota. Di pa nag-uumpisa ang laban, talagang kinakabahan na yung mga kalaban niya. Like it or don't, talaga pong dapat na matuloy nga po ito. Wala na bang pending pa ngayon? Kasi baka na naman gagawa kayo ng balota pagkatapos may panibago po na naman tiya. Meron ba kayong alam? Na magkaalaman na po na maaga. Malamang po doon sa 117 stated, madami pong nag-file doon na petition. Ang naging katanungan nga po sa akin kagabi, paano kung meron na naman po. Babaguhin po muli namin ang election management system at magsisimula muli kami sa zero sa pag-iimprenta ng balota. We will comply with the Supreme Court decision. Of course, bilang isa pong masunurin na officer of the court, kayo po ay siguradong susunod sa kautosan po ng ating kataas-taasan, kagalang-galangang hukuman sa ating pong republika. Attorney George Sherman, salamat na marami sa inyong magpapaulak sa ating panayam at muli kaming tatawag kung kinakailangan para makapagpaliwanag po kayo sa mga isyong pambayan. Ayun, napakaganda ho ng naging paliwanag nitong si Attorney George Garcia. Dito ho mga kababayan, pasyal ho tayo dito sa ating isa sa mga iniidolong vlogger. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si idol ko to Isa ho to sa mga, hindi, walang biro sinusubaybayan ko to. Itong si ito. Itong si Jojo de Guzman, Connect TV. Ito yung sinasabi. Ito yung isa uto sa mga natin talino. Kapag hindi. Magaling ho yan. Magaling ho yan si Sir Jojo. Magaling. Idolo ho natin yan. Yan ho ang pagpasasampa ng inciting to sedition dito kay Capdado Enrique. Netong si Nicolas Torre. Ano lang naman napag-utusan lang na bumili na suka yung si Torre, Ito yung sinasabi natin kapag hindi nila nagustuhan ang sinasabi at ginagawa mo at kumontra ka sa gobyerno, regardless kung tama ang laban mo para sa bayan, abay, ang aabutin mo, kaso. Ayan. At ito na nga, General Torre, sinampahan ng kaso itong si Captain Dado. Okay. Ano ang ikinaso sa kanya? Ayan po, nakikita natin. Ayan. Inciting to sedition. At take note, ang penalty po dyan ay prison mayor. That means 6 years to 12 years. Depende na lang po yan. At plus, may pera pa. 2 million. Grabe itong gobyernong ito. Kaya nga po ito po, nananawagan po kami sa iyo, Captain Dado, na ituloy mo na yung yung panawagan mo na pagdalauhan, pangunahan yung 40 million na miyembro ng FGF. Kung anong gagawin ng FGF diyan, abay marami yan kung tutuusin. Abay, kag yan ang nangyari, Captain Dado, baka nga ikaw ang ang magiging pangulo dahil ikaw yung magdadaulo ng
sinasabing pakikibaka ano ho, para sa laban ng bayan dahil hindi na ho tama itong ginagawa ng gobyernong ito. Ginagamitan tayo ng mga forces ano, like itong si General Torre na barking dog or attack dog nila. Hindi pala barking dog, attack dog pala. Iabando namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and tackle it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Kung sigurong okay ang pamamalakad ng gobyerno, okay, pagpalagay na natin. Totoo na yung sinasabi nitong si Nicolas Torre na talagang merong ganong klaseng panawagan. Hindi lang naman ho yang si Kapdado. Majority ho ng mga OFW natin, kahit tanugin ho natin yung ating mga kababayang OFW, ganun din ho ang panawagan. Ano bang gusto natin tumbukin dito sa ating paksa na to kay Kapdado Enrique? Sana naman dito sa mga nasa kapangyarihan, wag ho kayong magbalat sibuyas. Kasi kahit ano pang klaseng panawagan ng mga individual sa social media, kung kumpiyansa naman ng administrasyon na nasa tama ang ginagawa nila, wala kayong dapat ikatakot. Wala kayong dapat ikatakot kasi yung ating mga men in uniform, hindi naman gullible yung mga yan, hindi naman basta-basta nabubudol yan. Siguro yung ilan dyan nabudol nung nagdaang eleksyon kasi binoto si Marcos Jr. Pero dito sa isa na to, pinag-aralan nila yan eh. At kumbaga tinuruan na sila, hindi basta-basta maniwala sa mga panghihikayat na mag-akla sa pamahalaan. Hindi basta professional nga eh. Ikaw talaga Nicolas Torre, oo. Ano talaga tong si Nicolas? Chismoso. No? Masyadong binibigyan ng kulay lahat ng bagay. Masyadong malisyoso. Kung okay na, kung sa tingin mo ba okay ang palakad ni Marcos Jr., wala kang dapat ikatakot. Walang men in uniform ang mahihikayat nitong si Kapdado. Kaso ang problema, balita ho natin, kalahati sa men in uniform, ano na ho, yung tipong mulat na sila at hindi na sila masaya. Hindi ako nanghihikayat Sinasabi ko dito, 52 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, huwag niyo kong kalimutan. At number 55 naman ho, yan si Atty. Vic Rodriguez. Yan ho talaga yung kumbaga pangdiinan niyang dalawa na yan eh. Pag naupo siyempre sa mga taga Davao dyan, baka naman number ko sa balota. Tatay Digong, kahit di natin ikampanya yun, mananalo yun. Pero nag-i-enjoy ako pag nakikita ko dyan pagmumukha ni Tatay Diggs eh. Tuloy natin. So ayan, Captain Dado, ayan, nakita naman natin kung paano nila ginagawa ang pagpipigil, pagsusupil sa karapatan ng taong bayan magsalita, no? Iniisip nila na inciting to sedition nga po itong panawagan ninyo na yung pagdauluhan ng 40 milyon at yung pagpigil, no, or manawagan or nananawagan sa mga AFP. So ito na po ang pagkakataon na magkaroon tayo ng sinasabi ninyong revolutionary government, ano ho. So kami naman ho ay sumusuporta lang naman, kami lang naman ay mga supporters ng mga kagaya ninyo, no, na baka nga kami rin ay kasuhan din ng anong bang tawag doon, prison correctional ba yun, o na parang yung participants o yung mga sumusuporta. Ayan, sige, kasuhan ninyo kami, lahat kami dito. Yung 40 million, kasuhan ninyo, tingnan lang natin. Ilan ba yung doon? Prison correctional, 6 months to 6 years ata yun. Sige. Tayo ho, mga kababayan, kung stable ang pamahalaan, kung meron mang manghikayat, yung tipong, hindi perpekto ang administrasyon. Merong merong mga bako-bako sa dadaanan. Meron talagang problemang masasalubong, di ba? Hindi perpekto. Pero itong administrasyon na to, hindi na ho natin alam kung puro na lang lubak ang dinaanan natin. Wala na ho tayong patag na dadaanan. Ibig sabihin, walang progreso, puro korupsyon. Kaya nga puro bako-bako eh. 'Di ba? Wala ho tayong nakikitang
liwanag sa mga susunod na buwan, susunod na taon dito sa administrasyon na to. Ang hirap pugutin ng salita na yun, no? Ang hirap meron tayong naiisip kaso di natin mahugot, kaya yun na lang, pwede na yun. Di ba? Wala ko tayong nakikitang yung tipong liwanag sa gitna ng ng tunnel na ating dinadaanan dito sa administrasyon na to. Siguro pagkatapos, pero dito sa kasalukuyang pagbaybay natin dito sa administrasyon na to, nakakalungkot mang isipin, sabihin nyo ng negative si PH update. Habang hindi naging presidente si BP Sara, we're doomed. Kung makaupo man yung ating mga senador, ano ba magagawa nila? Sa tingin niyo ho ba ngayong mga panahon na to, yung mga senador, lahat yan pabor sa gusto mangyari ni Marcos Jr.? Hindi ho pabor, pero ano ho bang nagagawa nila? Senator Joel Villanueva, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo. Sino pa? Senator, wala na, mga bangag na yung mga yan. Diba? Hindi ho sila pabor sa administrasyon, pero meron ho ba silang impact doon sa mga decision making? Nasa legislative na sila, pero sige, gawa sila ng batas. And so, sino mag-i-implementa? Executive. Anong gagawin ng executive? Kung yung batas na gagawin nila hindi nakaayon doon sa pangungurako na gusto nilang mangyari. Kawawa ho talaga ang sambayan ng Pilipino pagka bangag ang naupo sa Malacanang. Anyway, medyo tumagal-tagal na rin ho tayo dito sa video na to. Maraming salamat to. Kung maabot kayo sa bahagi ng video na to, kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin nyo ho. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Mahalin nyo. Mahalin ho natin ang Pilipinas. No? Ito si Torre, hindi niya mahal ang Pilipinas. Mahal lang niya yung amo niya. Magalit siya akin. Si Torre. Baka ako na magkasuhan yan. Mga kababayan, pag sabay-sabay ho tayong nag-post sa ating mga social media accounts, wala na hong magagawa itong mga tambalusos na to. Kaya magtulong-tulong ho tayo, no? Mag-post ho tayo ng sabay-sabay para talagang matapos na itong bangungot na nararanasan natin ngayong mga panahon na to. Eto, maraming salamat. Saludo, palakpakan para kay Pastor Apollo Buloy at dito kay Atty. Rodriguez.